Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, puganteng pastor na si Apollo Kibuloy hindi umano magpapahuli ng buhay. Pilipinas, United States, Australia at Japan nagsanib puwersa sa Maritime Patrol sa West Philippine Sea. EDSA Kamuning flyover isasara ng 11 buwan bilang paghahanda sa The Big One. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, itinanggi ng puganteng Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Kibuloy na nagtatago siya sa otoridad at binigyang diing pinoprotektahan lamang nito ang kanyang sarili laban sa anyay extradition. Sa isang audio recording na ipinarinig ng SMNI channel kamakailan, iginiit ng pastor na hindi ito magpapahuli ng buhay. Bagkus ay barili na lamang umano siya maliban kung pagbibigyan ng gobyerno ang kanyang mga kondisyon. Dagdag pa nito, simple lamang ang mga kasong isinampa sa kanya na anyay nakabinbin na ng 4 na taon, ngunit bigla na lamang inungkat kamakailan. Noong nakaraang linggo nang simulang hagilapin ng otoridad si Kibuloy matapos ilabas ang arrest order mula sa Senado at arrest warrants sa Davao Court dahil sa kinakaharap nitong child abuse at sexual abuse charges. Hiling ni Kibuloy na haharapin niya ang anumang korte basta't maglalabas ng written guarantee ang Presidente at Justice Secretary na hindi makikialam ang United States sa pagdinig ng kanyang mga kaso. Nagsanib puwersa ang Pilipinas, Estados Unidos, Australia at Japan sa kauna-unahang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea kahapon April 7. Isinabak sa aktibidad ang naval vessels at aircraft ng 4 na bansa sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone, kabilang narito ang BRP Gregorio del Pilar, BRP Antonio Luna kasama ang AW-159 Wildcat ASW helicopter at BRP Valentin Diaz mula sa Philippine Navy. USS Mobile at isang P-8A Poseidon naman mula sa United States Army, Royal AW-15 HMAS Waramanga at Royal Australian Valiant Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft mula sa Australian Defence Force at JS Akebono naman mula sa Japan Maritime Self-Defense Forces. Ilan sa mga ipinamala sa patrol ay ang communication exercises, division tactics at photo exercises na layong palakasin ang abilidad ng bawat pwersa sa maritime scenarios. Dagdag pa ng AFP, ipinapakita ng MMCA ang sinseridad ng mga lumahok na bansa sa pagpapatibay ng regional at international cooperation sa free and open Indo-Pacific sa pamamagitan ng interoperability exercises sa maritime domain. Abiso sa mga motorista, pansamantalang isasara ang EDSA Kamuning flyover sa Quezon City simula April 25. Batay sa anunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH, tatagal ng 11 buwan ang pagsasara sa flyover upang bigyang daan ng retrofitting at pagpapatibay sa tulay bilang paghahanda sa sinasabing Big One o malakas na lindol na maaring tumama sa Metro Manila. Sasailalim sa 4 na magkakaibang phase, ang proyekto na tatagal ng 12 linggo bawat phase. Pagbabahagi naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA, hindi na maaring isantabi pa ang redecking ng flyover alang-alang na rin sa kaligtasan ng mga motorista. Tiniyak din ng otoridad sa publiko ang pangangasiwa sa trapiko bagamat asahan na ang mabigat na daloy ng trapiko sa oras na magsimula ang road closure. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. atin niyo pong natungayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatili nakatutok para sa susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.